The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out in those days and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leapt in her womb. And Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believe that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Once again, good morning, brothers and sisters. Hi, everything. How are you to know? Gulat kayo, no? Pero dalawang uri ng pagbati. Pwedeng ang isang pagbati ay formal at pwedeng malinaw ang mga salitang ginamit. At yun ang unang pagbati na ginamit ko sa inyo. Good morning, everyone. Naintindihan natin yung mga kataga. Subalit yung pangalawang pagbati, ito yung pagbati na hinalo-halo yung mga salita. Subalit naiintindihan natin sapagkat ang mga salitang ito, hi everything, how are you to know? Ito yung mga salitang namutawi sa atin itong mga nakaraang mga buwan sapagkat ito ay naging sikat no, sa social media, sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook. No, isang mga kataga ng galing sa isang bata o isang binata, dalaga, no, na pag tinignan mo mabuti ang kanyang buhay, ay hindi naman talaga ganun kasaya no, ang kanyang pinagmulan. Bata pa nung namatay ang kanyang tatay, at bata pa siya, iniwan din sila ng kanilang nanay. At habang siya ay lumalaki, siya ay namumulot ng mga basura sa tabi ng dagat upang mabuhay araw-araw. Subalit, tayo ay namangha at nagkaroon ng kiliti at kulit no, doon sa kanyang mga katagang pagbati. No, sa tuwing siya ay lalabas doon sa kanyang channel, na ngayon ay halos 1 milyon na no, ang kanyang subscribers. No, at nakukulitan tayo at napapangiti at napapasaya doon sa kanyang pagbati. Hi everything, how are you to know? And kahit hindi man magkadugtong-dugtong yung mga salita na kanyang sinasabi, ito ay nakakapag-ugnay sa atin. Mayroong koneksyon, nakakakonect sa atin. Sapagkat hindi naman mahalaga kung ano yung salita na kanyang sinabi. Ang nakikita natin ay hindi yung mga salita, kundi kung ano yung espiritu sa likod ng mga salita na iyon. Na kahit na kapag siya ay nagsasalita, lalo pag sa wikang Ingles, ay hindi natin maintindihan sapagkat walang rule of grammar, no, hindi magkakatugma ang mga adjectives no, at mga verbs no, doon sa kanya sinasabi. Natutuwa tayo at para bang naiunawaan natin kung anong kanya sinasabi. Dahil ang kanyang salitang ginamit, marahil ay hindi salita na pamilyar sa ating mga tao o salita na normal o tradisyonal na naunawaan natin. Marahil ang kanyang ginamit na salita ay salita na nakapagpapasaya. Or we call it the language of joy. That is why no, it was the spirit of joy that would connect with us. And in the gospel today, we have heard Mary in haste left Nazareth. And that very day after the Annunciation to a hill country in the town of Judah, where the house of Zechariah and Elizabeth was. And if we would see that no, in the biblical map, it would be around 90 miles or about 130 kilometers
No? Wala namang transportasyon na maganda noong panahong iyon. So kapag ka nilakbay ni Maria mula sa kanyang bahay papunta sa bahay ni Isabel o ni Elizabeth, that was actually about 4 to 5 days journey. And in this particular event, no, something very important na nakakamangha na nakapagtataka rin na merong binanggit si Elizabeth. No? The moment I heard the sound of your greeting, the child in my womb leaped for joy. No? So hindi naman malinaw sa Ebanghelyo kung ano yung sinabi ni Maria. What was the greeting of Mary? It is not clear. It is not even written here. In fact, in the whole gospel, although it is a meeting of two mothers, the Blessed Mother and the mother of John the Baptist, Elizabeth, si Elizabeth lang ang nagsalita. Walang dialogue para sa ating mahal na ina. And yet, what was very important and very interesting in the gospel today is about the greeting of the Blessed Virgin. And we are left in awe and maybe in confusion or in wonder. What was that greeting? Ano ba ang sinabi ni Maria kay Elizabeth? At yun na lang ang sagot ni Elizabeth sa kanya. At ganun din ang naging reaksyon, maging ang kanyang katawan. Hindi lamang ang kanyang puso, hindi lamang ang kanyang isip, hindi lamang ang kanyang mga bibig, no, ang naapektuhan, maging ang kanyang katawan. No? The baby in my womb leapt for joy. So what was that greeting? Maybe it is not important what were the words of Mary. It is not important what exactly Mary said to Elizabeth as a greeting, but definitely it was a greeting of joy. Maunawaan lang natin kung ano ang laman ng mga salita o ng pagbati ng ating mahal na ina kapag binalikan natin yung kanyang kwento mula nung mga ilang araw nang nakalipas. Mula nung gabing iyon na nagpahayag sa kanya ang anghel na si Gabriel at sinabi sa kanya na siya ay magiging ina ng Diyos at siya ay magdadalang tao at siya ay maglilihi sa pamamagitan ng banal na Espiritu at kanyang papangalanan ang kanyang magiging anak na si Jesus. Sapagkat ang anak niya ay magiging dakila at magiging hari at ang kanyang kaharian ay walang hanggan. Yun ang mga sinabi ng anghel. Sa kabila ng kanyang mga duda, sa kabila ng kanyang takot, sa kabila ng kanyang pagdadalawang isip, no, sa padulo ng kanilang usapan ng anghel, si Maria ay pumayag at tinanggap ang paanyaya ng anghel. Let it be done unto me according to your word, according to what you have said. And after Mary said yes to the angel left her. So pagkatapos ng gabing iyon, iniwanan siya ng anghel. No further instructions, only those general words. You will be a mother of the Son of God. You will name him Jesus. He will be great. But no instruction. What about me? I am not married yet. I have not known any man. I am not in relation with any man physically. I am betrothed. Yes, I am engaged. I have a fiancé. He is Joseph. What about him? Ano sasabihin niya kapag nalaman niya na ako'y nagdadalang tao at hindi siya ang tatay? Kaya maraming dahilan kung bakit si Maria ay umalis agad-agad. Marahil mga ganitong oras. Early that morning, in haste, nagmamadali. Umalis si Maria papunta sa kanyang pinsan na si Isabel o kamag-anak na si Isabel. Sapagkat yun lang marahil ang naalala niya. Sapagkat kahit na malinaw sa kanya ang imbitasyon o ang anyaya ng anghel, ay unti-unting bumukas ang katotohanan sa kanya. Paano pagising ko bukas? Paano ko ipapaliwanag sa aking pamilya? Paano ko ipapaliwanag sa aking magiging asawa na ako ay nagdadalang tao? Subalit may naalala siya, sinabi ng anghel, ang iyong kamag-anak o ang iyong pinsan na si Isabel o si Elizabeth, sa ngayon ay 6 na buwan nang nagdadalang tao. At matindi, no, yung mga sumunod na kataga ng anghel sa kanya, sapagkat walang imposible sa Diyos. And so Mary only took hold of those words of the angel. Kung totoo man itong sinabi ng anghel na ito, mayroon akong dapat patunayan, mayroon akong dapat nakita, mayroon akong dapat assurance sa aking sarili. Maybe that's one of the reasons why Mary went to Elizabeth to check
and to know if the angel really was right, if the angel really was true to his words, if my cousin Elizabeth is really 6 months pregnant. Maybe the other reason is that kailangan kong iwasan ang gulong ito. Sapagkat sigurado ako kapag ka nalaman ng lahat na ako ay nagdadalang tao, malaking gulo. Gulo mula sa aking magiging asawa, sapagkat isang mabuting tao, subalit kapag ka ako ay hinatulan bilang isang babaeng disgrasyada at kahihiyan sa aking pamilya at kahihiyan sa kanya, ang taong ito na napakabuti sa akin ay magiging kriminal, sapagkat siya ang unang magbabato sa kanya hanggang siya ay mamatay. Sapagkat ito ang parusa sa mga babaeng mabubuntis na walang asawa. Marahil ay ito ang isang dahilan. Subalit ang isa pang dahilan ay personal. Personal sa ating mahal na ina. Sapagkat sa mga sandaling iyon ay hindi malinaw sa kanya ang lahat. Sa mga sandaling iyon siya ay nagbabagabag. Marahil sa mga sandaling iyon siya ay nahihirapang unawain kung ano ba talaga ang kanya magiging papel, kung ano ba ang kanyang gagawin, ano ba ang mga susunod na mga hakbang na dapat kong gawin. At ang anghel, marahil ay paulit-ulit niyang tinawag ng gabing iyon para tulungan siya para unawain ang lahat. Subalit, ang sabi nga, the angel left her. Iniwan na siya ng anghel sa kanyang sarili, all by herself. And when Mary, at that very moment, thought about Elizabeth, sabi niya, siguro at marahil isa lang ang taong makakaunawa sa akin, ang taong nakakaranas ng aking karanasan sa ngayon. It only takes another person of the same situation to understand us. Kaya nga kapag tayo may problema, kapag tayo ay nalulungkot o tayo may pinagdadaanan, no, pupunta tayo doon sa mga taong may pinagdadaanan din na o kaya dumaan na sa mga pinagdadaanan natin sapagkat sila ang makakaunawa sa atin. And Mary, maybe that was the thought of Mary. No, there's only one person who can understand me right now. It is Elizabeth. And when Mary saw Elizabeth, nakita nga niya, 6 months pregnant at her very old age. Imagine niyo, she was advanced in age and in fact she was barren. No? She was actually a disgrace to her husband before the pregnancy. Sapagkat noong mga panahong iyon, no, dalawa lang ang pwede maging disgrasya sa isang babae. Kapag ka siya ay hindi nag-asawa, pero siya ay nanganak, disgrasyada. O kaya kapag ka siya ay nag-asawa, at hindi niya nabigyan ng anak ng kanyang asawa, siya ay may tuturing ding disgrasya. At ito si Maria, babaeng walang asawa pa, at magdadalang tao. At ito rin si Elizabeth, babaeng matanda na, may asawa, pero hanggang sa kanyang pagtanda, ay wala pa ring anak. Disgrasya para sa kanyang asawa. It's a disgrace, it's a dishonor for her husband. And when Mary saw that, Mary saw redemption to the family of Zechariah because Elizabeth, it's true, she's pregnant. The angel was right. Tama pala yung sinabi ng anghel. And that very particular moment, Mary found her assurance. Mary took back her confidence. Nagkaroon siya ng lakas ng loob, nagkaroon siya ng kasiguruhan, nagkaroon siya ng saya. Naging masaya ang kanyang malungkot na paglalakbay papunta kay Elizabeth. Nagkaroon ng sagot ang maraming katanungan. Nagkaroon ng linaw ang maraming pagdududa. Totoo nga. At alam ko kung bakit dumating ang anghel sa akin. And that is why maybe that was the greeting of Mary. Maybe it was not recorded, but it was a greeting full of joy, full of assurance, a greeting full of confidence. And so Elizabeth replied, "Blessed are you among women. And how can this be that the mother of my Lord has come to visit me?" No? Parang mayroon na kaagad koneksyon, mayroon na kaagad pag-uunawaan yung dalawa. Wala pa nga sinasabi si Maria. No? Wala pang sinasabi ang ating mahal na ina. Maybe it was simply a greeting yet. Maybe it was a simple word, shalom. No? That's the usual greeting that they have. And yet,
Mary had already given or sent a lot of messages, powerful messages to Elizabeth, that even the baby in her womb leapt for joy. What a powerful greeting. Kaya nga minsan, tayo ay nasisiraan ng loob o tayo ay napufrustrate, no? Kapag ka tayo bumati at hindi sinagot yung pagbati natin, no? Parang hindi tayo pinapahalagahan. O marahil hindi naman dahil walang ganang sumagot yung taong bumati sa atin, siguro naman ang paraan ng pagbabati natin, pwede rin walang kalatoy-latoy, pwede rin walang kalaman-laman. Sinasabi nga natin, walang espiritu. Subalit, kahit na hindi formal o anumang paraan o anumang lingwahe ang gamitin natin, but if we use the language of joy when we greet each other, then we will be able to connect. Nito mga nagdaang araw, kapag ka bumabati ka ng Merry Christmas, parang kakaiba. When we greet each other Merry Christmas, parang iba yung dating. Yung iba naiilang, ako sa sarili ko, parang nakakailang bumati ng Merry Christmas. Kasi hindi natin alam kung talagang magiging merry yung binabati natin, sapagkat alam naman natin lahat tayo may pinagdadaanan. Ibang-iba ang Paskong ito. Kakaiba mula nung pinanganak tayo. Ibang-iba sa lahat ng Pasko na pinagdaanan natin. Marahil sa mga araw na ito, sa sandaling ito, ay masayang-masaya na tayo, busy-busy na tayo sa kusina, punong-puno na ng mga listahan ng paghahanda, maraming regalo nakabalot, maraming bisitang darating, maraming pupuntahan, kain dito, kain doon, party riyan, party rito. Pero kakaiba, December 21 na. Pero parang alam natin sa mga sarili natin, bakit parang hindi ko paramdam ang Pasko? Bakit walang dating maging ang pagbati? Bakit hindi ko rin ramdam maging pagbati sa aking mga kapwa? Dati punong-puno tayo ng mga pagbati, no, sa mga araw na ito. Andyan na amoy na natin yung Pasko. Pero ngayon, no, parang katulad ng COVID, nawawala na rin yung ating pang-amoy. No, sabi nga ito yung unang mawawala kapag ka ikaw ay nagka-COVID, yung pang-amoy, o isa sa mga unang mawawala sa'yo. Yung maliban sa panlasa, yung pang-amoy. And it looks like we are experiencing the same. We cannot smell the spirit of Christmas in the air. Samantalang noon, no, Agosto pa lang, naghahanda na tayo sa Pasko. Setyembre pa lang, no, pag pumasok na yung bare months, 4 na buwan, no, ramdam na natin, amoy na amoy, no, at dinig na natin ang espiritu at ang diwa ng Pasko. Subalit ngayon, 3 araw na lang. Parang wala pa yung espiritu. At marahil ito'y paalala sa ating lahat. Paano man natin batiin ang bawat isa para ibalik ang diwa ng Pasko? Marahil hindi sa ganda ng salita na manggagaling sa ating mga bibig, kundi sa buti ng diwa na manggagaling sa ating mga puso. Let us fill our words with the spirit of joy. Kahit mahirap, kahit na tayo nahihirapan, kahit hindi sigurado kung anong kinabukasan, punuin natin ng saya ang pagbati natin sa bawat isa. Ipaalala natin, ipaalam sa bawat isa, tuloy ang Pasko. May Pasko. Kahit mahirap, kahit madilim, kahit walang kasiguraduhan. Sapagkat nung unang Pasko ay mas masahol pa dito. Ang unang Pasko, nung dumating anak ng Diyos sa mundo, mas masahol pa sa lockdown. Dahil lahat ng pintuan nakalock. Because when the Blessed Mother and Joseph and Mary was about to give birth, they were knocking on each door. No door was open for them. Madilim, malamig, sarado ang mga pintuan ng bahay noong unang Pasko. Mas masahol pa sa nararamdaman nating Pasko sa mga sandaling ito, sa taong ito. At marahil ito ang paalala sa atin ng Diyos. Ibalik natin muli ang ating mga sarili. Marahil ay wala sa bulaklak o sa mabulaklak na mga salita natin sa ating mga greeting cards or greeting messages, but in the spirit that we have to connect and to let the other person feel and realize it's not about
what I say, but it's all about what I feel for you and for this season. Yes, despite the locked doors, despite the lockdown all over the world, sa kabila ng pandemic, darating ang anak ng Diyos. Tuloy ang Pasko natin. Yes, everything will be okay again. Let us fill our hearts with the spirit of joy. Let us open that heart to welcome the Son of God, to welcome our salvation. Everything will be okay. That is what we are going to find out on Christmas Day.